Hello Ray guys! Good day sa inyong lahat. Papunta kami ni Nico ngayon sa gubat kasi nga pagkatapos ng short snowfall is natunaw yun lahat guys after 2 days. So ngayon, tiningnan ko yung forest na malapit sa amin and meron akong mga nakitang mga funnel chanterelles na nagsitubuan. Since wala pa naman talagang snow and yun ang pinaka-last na mushroom na pwede naming ma-pick dito sa gubat. Pinakiusapan ko si Nico na samahan niya ako sa gubat guys doon sa secret place ko kasi medyo malayo-layo yun and natatakot ako magpunta ngayon ng forest na mag-isa. Kasi nga, meron nakitang wolf dito malapit sa amin in which nakuhanan yun ng camera or nakunan siya ng picture doon sa ristic camera ng aming kapitbahay. So andito na nga tayo ngayon papasok doon sa loob ng gubat guys kung saan ako magpipick ng mushroom. Medyo malayo-layo kasi itong forest na to guys and masyadong liblib na to kaya sabi ko kay Nico na samahan niya na lang ako na pumunta dito kasi nga natatakot ako baka kainin ako ng wolf. Sabi ko kapag kay Nico na kapag kinain ako ng wolf baka mabusog agad ang wolf kasi nga sa sobrang laki ko. Medyo challenging din talaga yung pagpunta dito sa gubat na to guys kasi nga sira-sira yung daan dito kasi nga dinaanan siya ng mga trucks. Nagiging lubak-lubak talaga yung mga daan guys kapag nag-harvest sila dito ng mga puno sa gubat kasi nga yung mga forest machines in sobrang malalaki yun and nakaka-destroy talaga siya or na-alter yung mga daan. Alas 9 pa nga ng umaga pero kaka-sunrise pa lang dito sa Finland. Minsan lang namin nakikita yung haring araw, bigla-bigla lang siyang lulubog. Kapag mga December, January, February naman guys, hindi talaga namin nararamdaman yung araw pero nakikita namin yung sinag niya. Marami-rami pa nga ako mga videos ng mushroom hunting guys na hindi pa na-edit kasi wala pa talaga akong mga oras. But i-edit ko rin yun guys and of course i-upload ko yan. Kahit pa siguro mag-December meron pa kayong makikita mga mushroom hunting videos kasi marami-rami pa talaga. So dito sa gubat na to na guys is ang i-expect lang natin na makukuha dito is yung mga funnel chanterelles and minsan-minsan meron ding mga chanterelles dito. Yung mga funnel chanterelles or tinatawag nila sa Finnish na Sopilo vahavero. Kaya naman yung Costeko vahavero in which meron siyang yellow na parang paa or tinatawag din nila dito na yellow foot mushroom. Yun po yung mga winter chanterelles. Dalawang klaseng mushroom siya na magkaiba but they almost look the same. Konti lang talaga yung difference nila sa color lang but they are both very good mushrooms guys na nakukuha namin dito sa gubat for free. Pasalamat din ako guys na biglang natunaw talaga yung mga yellow kasi pwede pa ako makapag-pick ng mga mushrooms and meron pa akong maipapakita sa inyo ng mga mushroom hunting videos na gustong-gusto nyo talaga. Ako din guys, gustong-gusto ko talaga yung mga mushroom na nakukuha sa gubat. Kaya sobrang dami ko talagang naipon ng mga mushrooms na may enjoy talaga namin pagdating ng winter season kasi food savings din namin yon and hindi na kami makakabili ng mga ganitong klaseng mushroom sa store. Kahit pa magpunta kayo sa mga tindahan dito guys, wala talaga kayong mabibili. Kahit yung mga bullets, meron kayong mabibili pero sobrang mahal talaga and dry na siya guys. Pero itong mga Sopilo vahavero, grabe, sobrang gaganda nila guys and ang lalaki. Dito sa secret place ko, grabe, tapok-tapok talaga sila or yung kumpul-kumpul talaga silang tumubo. Grabe guys, na-amaze talaga ako nung nakita ko ito. Sobrang dami ko nga nakitang mga winter chanterelles dito guys or yung mga Sopilo vahavero. Hinihingal na ako niyan guys nung palabas ako ng gubat kasi nga sobrang malamig na rin ang panahon dito. Kahit napuno na yung basket ko guys and dalawang basket na talaga yung napick ko, hindi ko pa rin talaga mapigilan yung sarili ko na pulutin yung iba na nakikita ko kasi nga sobrang gaganda kasi talaga nila. At sobrang lalaki talaga ng mga mushrooms na to guys ngayon. Grabe, sobrang gaganda and sobrang babango ng mga mushrooms na to guys kasi meron kasi itong sariling aroma talaga. Maganda siya sa ilong para sa akin ha. I hope makita nyo talaga to and makapag-pick din kayo one day ng mga ganitong klaseng mushroom guys dito sa Finland. As in sobrang dami and ito is part talaga siya ng every month's ride dito sa Finland guys in which lahat ng tao pwedeng mag-pick ng mushrooms, berries. Kahit pa foreigner ka guys or kahit pa na turista ka lang dito, basta pumunta ka lang ng gubat, mag-pick ka ng mushroom, mag-pick ka ng berries, for free lahat yun. Part yun ng every month's ride. But even though libre siya, meron po yung kapalit, hindi natin pwedeng sirain yung gubat kasi hindi naman tayo ang may-ari ng gubat. So, pag magdala ka ng basura doon, dadalhin mo rin palabas. Never ka mag-iiwan ng basura. Sobrang dami pa talagang mushrooms guys na pwedeng ma-pick sa loob ng gubat kaso lang yung oras talaga ang wala ako. Alam nyo ba na itong araw lang na ito ang day off ko? Isang araw lang yung day off ko, itong linggo na to guys. Pero pinilit ko talaga na pumunta ng gubat. Pinakaiusapan ko talaga si Nico na samahan niya ako and I'm so thankful na sinamahan talaga ako and napaka-supportive talaga ng aking asawa sa mga ginagawa ko guys. Alam nyo ba, sobrang dami naming errands na kailangan gawin today but inuna talaga namin tong mushroom hunting para meron kaming mapakita sa inyo and I hope naman masatisfy kayo guys sa mga videos na pinapakita namin sa inyo about mushroom hunting dito sa Finland. Marami pa akong gustong i-share sa inyo guys about sa buhay namin dito sa Finland but for now, ito na muna itong mga mushroom hunting and I hope panoorin nyo rin po yung mga previous vlogs namin. Hindi ko binilang guys ilang videos pang hindi ko na-edit about mushroom hunting but sobrang dami pa talaga kaya pagpasensyahan
nyo na po kung sobrang late po talaga na napopost lahat ng mga videos kasi meron po akong trabaho. Nagsisikapan ko talaga guys na everyday meron akong maipost para meron akong mapakita sa inyo and ma-update din kayo from time to time ng mga ganap namin dito sa Finland. Pagtapos na itong mushroom season guys, magsisimula na akong gagawa ng mga recipes and I hope ma-share ko sa inyo lahat ng mga pagkain na magagawa ko galing sa mga mushrooms na na-pick namin sa gubat ng libre. Sobrang daming mushrooms talaga dito sa loob ng gubat ng Finland guys, pero hindi ko po talaga kilala lahat. And lahat po ng kino-comment nyo about meron bang ganitong klaseng mushroom dyan, ganyan. Meron po siguro, pero iilan lang po talaga ang kilala ko at yung mga pinupulot ko. Marami pa pong edible mushrooms na hindi ko pa na-try ma-pick kasi hindi kasi ako sigurado kung yun ba yun o hindi yun. Mas maganda talagang mamulot ng mushroom guys na alam mo yung pinupulot mo kesa naman pulot ka lang ng pulot pero hindi pala yun edible. Kasi nga, sobrang dami din talagang poisonous mushroom dito sa loob ng gubat. Pagkatapos ko nga mamulot dito guys sa loob ng gubat ng mga kabote is pupunta kami doon sa forest nila Nico para magbigay kami ng mga pagkain doon sa mga deer. Dito sa Finland guys, popular po ang hunting. Pero yung hunting dito is hindi kagaya dyan sa Pilipinas na hala, sige baril lang ng kay baril, hunt lang na kay hunt. Dito po, responsible hunting po ang ginagawa nila. Marami silang game animals dito sa loob ng gubat guys na pwedeng i-hunt. Example is yung peura, yung deer, yung roebuck, yung moose, may mga wild rabbits din, raccoons, foxes, mga birds. Pero depende po yon sa season. May isang gubat kaming dinaanan dito guys kasi ito ay isa sa aking mga mushroom hunting places. But nakita ko gumawa sila dito ng harvenus or pinol down nila yung mga ibang puno dito guys kasi nga para mabigyan ng space yung mga ibang puno na makakuha ng enough sunlight and nutrition. So kapag ganun ang nangyari, posible na merong mushroom, posible din na wala. So nakita ko dito na wala ditong mga signs ng mga Sopilova havero or yung mga funnel chanterelles. But meron ako kitang mga chanterelles guys doon sa kabilang side. But late na kasi ang season na to for the chanterelles so hindi ko na to ipipick up kasi nga medyo nalata na rin talaga siya. So ang ginawa ko na lang dito is ibinalik ko na lang yan siya dyan. Upside down ang pagkalagay ko guys kasi yung sa ulo ng chanterelle doon talaga nanggagaling ang mga pores, hindi galing doon sa may ugat mismo. Ang dami ko ring nakitang mga malalaking marshmallow dito sa field guys. Ito naman is hay na palit ito or yung mga hay balls na sinisave ito guys para sa pagdating ng winter may makain yung mga horses, mga cows, and other animals pa na kumakain ng mga hay. Punong-puno ng snow ang buong field dito sa Finland guys pagdating ng winter. Kailangan talaga mag-save ng mga pagkain para sa mga hayop kasi nga itong mga damo hindi ito tutubo sa yelo. Kapag hunting season dito sa Finland guys, may makikita talaga kayo mga apples, mga grains, or yung mga humay nila dito guys na gawa siya sa oats. Yun ang makikita nyo sa field guys na nakatapok siya. Akala mo tinapon siya but actually nilagayan doon ng mga hunter to feed the deers para maging routine ng deer na bumalik-balik sila doon sa lugar na yon at magsisilbing pain na rin yun guys para sa mga game animals na i-hunt ng mga hunters. Ang ibig po sabihin ng responsible hunting dito sa Finland is bawat hunter po, meron lang po silang number of game animals na pwede nilang ma-hunt. Bawat season may number of animals lang or game animals na pwedeng ma-hunt ang hunter. But of course, kailangan meron kang lisensya para makapag-hunt ka sa loob ng gubat and kailangan member ka ng isang hunting club. Isang halimbawa po dyan is itong deer hunting ni Nico ngayon in which meron po siyang 2 deer or maliliit na deer na pwedeng ma-hunt or isang buong malaking deer. Kapag na-hunt niya na po yung number of deer niya for this season, hindi na po siya mag-hunt. Ibang hunting na naman ang gagawin niya. Yung mga mountain hares guys or yung mga wild rabbits na nakatira sa loob ng gubat, pwede po yun ma-hunt. Pero merong isang klaseng rabbit dito sa loob ng gubat guys in which yung tinatawag namin dito na Metsayanis or yung color brown siya na rabbit pero pagdating ng winter nag-change siya ng color, nagiging white siya to adapt with the environment. Yung Metsayanis naman is hindi yon hinahunt nila Nico kasi nga dito sa southern Finland, konti lang po yung Metsayanis. Parts ng Finland guys, for example doon sa northern part like sa Lapland, pwede po mag-hunt doon ng mga Metsayanis kasi nga marami po yung number nila. Kung ano po yung marami ang number ng animals or ng mga game animals, yun lang po ang pwedeng i-hunt. Pero kapag konti lang po yung mga number ng mga animals na yun, hindi po yun pwedeng i-hunt. Like for example, sa mga ibon dito, yung Yotsen or yung swan, hindi po yun hinahunt dito guys kasi yun is national bird ng Finland. And meron pong hunting season na tinatawag nila dito in which in that months lang kayo pwede mag-hunt ng mga specific kind of animals or birds sa loob ng gubat. Kasi nga, bibigyan mo rin ng time yung mga animals na yun guys na mag-reproduce sila
para meron na naman Are kayong there still makuha. apples? So hindi talaga lahat is hinaharus, hindi lahat kinukuha guys, hindi lahat hinahat. During breeding season ng mga animals guys sa loob ng gubat, yun naman na time is example sa springtime, yun is hindi talaga pwede mag-hunt guys kasi binibigyan talaga ng panahon ang mga animals to reproduce. Pagkatapos nga namin magbigay ng mga pagkain dun sa deer guys, na sobrang namin talaga si Nico kasi lahat daw ng apples na nilagay niya nung the previous day is naubos. So ibig sabihin, marami talaga ang deer na nagpupunta doon sa kanyang hunting place. Papasok tayo dito sa gubat nila Nico guys kasi gusto ko lang i-check yung hunting place ko dito kung meron ba mga tumubo dito ulit na mga mushrooms. Sobrang na-amaze ako guys kasi dito pa lang sa may labas ng forest is may mga mushrooms na ako nakikita and sobrang gaganda nila pero hindi ko alam kung edible ba ito o hindi. Ito yung secret place ko guys. Oh my god, may mga chanterelles. Hala. May mga chanterelles guys. May mga chanterelles na tumubo. Ayun pa. Ayun pa. Nasira na yung iba. Pero may mga bagong tumubo na chanterelles. Oh my gosh. Pero hindi ganun karami. Pero meron guys, ayan oh. Meron mga chanterelles dito. Uy, hala guys, may mga chanterelles. Hala. Ang ganda. Ayun pa guys. Kinainan ng slugs. Ayun pa doon. Dito yung mga chanterelle na napick ko last time nung few months ago na sobrang dami. Meron pa mga tumubo. Ayan pa oh. Pero hindi ko kukuha kasi wala akong dalang knife nandoon sa car. Pero babalikan na lang din namin yan. Sobrang laki ng gubat na to guys pero hindi ako makakawala dito. Dami. Yun kaya sa kabila. Kasi meron pa yung isang daanan dito na merong mga chanterelle. Dito. Oh my god. Meron guys. Oh my god. May mga chanterelles guys. Ayan. Ayun. May mga chanterelles. Yun na nga guys. Sobrang dami pa rin mga mushrooms na tumubo ulit. Kasi nga nag-warm yung weather after ng snow. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat guys sa patuloy na panonood ng aming mga vlogs and sa patuloy na pagtangkilik at paghihintay ng aming mga vlogs everyday. Asahan nyo po na marami-rami pa pong mga mushroom hunting videos ang mapopost ko in the coming days kasi marami-rami pa rin akong naipong mga videos para sa inyong lahat. Shout out kay Rosel Flor from Bayawan City, Negros Oriental. Shout out kay Edeline Eclarinal from Switzerland. Mega shout out para kay Aurora Rosales from Sorsogon. Mega shout out para kay Merly Salarom from Cagayan Valley. Mega shoutout din po para kay El Hadjali from Iligan City, Mindanao. Thank you so much guys for watching our vlogs. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans and Lindeman Outdoors. Ingat po kayo palagi. I'll see you again next time. Hey!